Samantala, sa capital ng Human Kingdom, isang prinsesa ang nakikiusap sa kanyang ama na payagan siyang pumunta sa The Great Tower, ang dakilang tore na kilalang nagpasuko sa mga elves. Ngunit ilang beses na ring ipinaalala ng kanyang ama na hindi ito maaari. Ayon dito, kung basta-bastang lalapit ang prinsesa sa tore ng walang sapat na pag-iingat, maaaring magdulot iyon ng walang basehang hinala mula sa ibang tribo tungkol sa relasyon ng Human Kingdom at ng tore. Bilang prinsesa ng kaharian, hindi siya dapat maging pabaya. Tila lalong nagalit si Lilith dahil para sa kanya, hindi makatarungan na kailangan nilang laging mag-ingat at magpakumbaba dahil lamang tao sila. Totoong mas mahina ang humans kumpara sa ibang tribo, pero mahirap tanggapin ang patuloy na hindi patas na pagtrato sa kanila. Mariin pa niyang sinabi na kailangan nilang ipakita ang kanilang kapangyarihan upang mabago ang kasalukuyang sitwasyon. Dahil dito, nais ni Lilith na magtatag ng diplomatikong ugnayan sa The Great Tower at ialok ang pakikipagtulungan ng Human Kingdom. Ang tore kasi ang naghayag ng doktrina ng ganap na kalayaan para sa mga humans at naniniwala siyang maaari nitong mapilit ang Elven Queendom na palayain ang kanilang mga alipin. Para kay Lilith, kung walang magbabago, habang buhay lamang mamumuhay ang mga tao na parang mga hayop sa ilalim ng ibang tribo. Kaya kinakailangan nilang lumaban upang maibalik ang kanilang dangal. Patuloy na nakiusap si Lilith sa kanyang ama, ngunit malamig lamang ang naging tugon nito. Ayon sa hari, mahihina lamang ang mga humans at wala silang laban sa ibang tribo. Ang tanging magagawa nila ay yumuko at magpatuloy sa kanilang buhay. Hindi pa rin sumuko si Lilith at sinabi niyang huwag naman sana nitong hayaang maging maling pag-asa lamang ang balita tungkol sa The Great Tower. Ngunit sa huli, pinaalis na siya ng kanyang ama at sinabing hindi na nila muling pag-uusapan ang bagay na iyon. Galit na umalis si Lilith sa silid at doon naman niya nakasalubong ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki. Agad siyang humingi ng pabor rito at nakiusap na tulungan siyang kumbinsihin ang kanilang ama na makipagtulungan sa witch ng The Great Tower upang maiangat ang kalagayan ng sangkatauhan. Ngunit maging ang kanyang kapatid ay tutol sa kagustuhan niya. Ayon sa mga bali-balita, nakipaglaban lamang daw ang The Great Tower sa Elven Queendom dahil mayroon silang mga dragon. Tinanong pa nito si Lilith kung sa tingin ba niya ay basta na lamang magpapahiram ang tore ng kanilang mga dragon sa Human Kingdom. Paano kung dumating ang araw na samantalahin sila ng humans at bigla nilang atakihin ang tore habang inililipat ang mga dragon? Ngunit ayon kay Lilith, narinig niyang napakarami raw ng dragon ng tore, sapat upang matakpan ang buong kalangitan ng Elven Queendom. Kaya naniniwala siyang hindi imposibleng magpahiram ang mga ito kahit isa o dalawang dragon lamang. Hindi naman naniwala ang kanyang kapatid sa sinasabing dami ng dragon ng tore. Dagdag pa nito, paano na lamang kung putulin ng ibang tribo ang supply nila ng asin? Siguradong katapusan na agad ng Human Kingdom. Napapalibutan kasi ng lupa ang kanilang kaharian at wala silang direktang daan papuntang dagat. Dahil dito, kinakailangan nilang bumili ng asin mula sa ibang bansa upang mabuhay. Kahit rock salt ay wala sila. Kaya kahit hindi sila lusubin ng ibang tribo, mauubos pa rin sila kapag tumigil ang pag-export ng asin sa kanila. Dahil dito, napatanong na lamang si Lilith kung kontento na ba silang mamuhay ng ganoon. Kahit ibinebenta na nila ang sarili nilang mamamayan ng walang pagtutol kapag hinihingi ng ibang tribo, maituturing pa ba silang isang independent na bansa? Para kay Lilith, isa lamang silang colony, isang bansang tinatrato na parang mga alagang hayop. Naiintindihan naman ng kanyang kapatid ang kanyang pinupunta, ngunit ayon dito, hindi nila kayang kalabanin ang 8 tribo. Kahit siya ay tutol sa pagbebenta ng sarili nilang mamamayan, wala silang ibang pagpipilian kundi isakripisyo ang kaunti upang mailigtas ang mas nakararami. Totoong brutal yon, ngunit para sa kaligtasan ng majority ng kanilang mamamayan, kinakailangan nilang gumawa ng mahihirap na desisyon. At bilang mga royalty, yon ang kanilang tungkulin. Wala nang naisagot si Lilith at tahimik na lamang siyang umalis. Pagbalik niya sa kanyang silid, agad siyang humingi ng tsaa sa kanyang kasambahay. Sinalubong naman siya ni Yumi na may ngiti sa mukha. Napansin ni Lilith na tila nasasanay na si Yumi sa kanyang trabaho na agad naman itong sinang-ayunan. Makalipas ang ilang sandali, isang liham mula sa Elven Queendom ang ipinadala para mismo kay Lilith. Ayon sa sulat, iniimbitahan siya ng witch ng The Great Tower upang personal na bumisita roon. Nakasaad din sa liham na nais mismo ng witch na makita ni Lilith gamit ang sarili nitong mga mata na ang mga humans ay tunay nang napalaya mula sa pagkaalipin at maayos na ngayon ang kanilang pamumuhay. Dahil dito, labis ang naging tuwa ni Lilith at dali-dali siyang pumunta sa kanyang ama upang ipakita ang liham. Mariin niyang sinabi na kailangan nilang samantalahin ang pagkakataong ito para sa Human Kingdom. Para sa kinabukasan ng buong sangkatauhan, pupunta siya sa witch ng The Great Tower.
Natutuwa si Lilith dahil wala nang dahilan pa ang kanyang ama at kapatid upang tanggihan ang kanyang request na bumisita sa The Great Tower, lalo na ngayong may opisyal na imbitasyon na mismo mula sa Elven Queendom. Ngunit tila nag-aalala ang kanyang maid. Natanong nito si Lilith kung sigurado ba talaga siyang gusto niyang pumunta roon. Para kasi sa kanya, masyadong convenient ang biglaang imbitasyon kaya hindi maiwasang maging kainahinala ito. Dagdag pa niya, ang witch ng The Great Tower ay sinasabing mas malakas pa ang magic kaysa sa mga elves at may kakayahang kontrolin ng napakaraming dragon. Paano na lamang kung ang tunay nitong pakay ay hindi para ipakita ang tore kundi ay brainwash si Lilith gamit ang magic? Para naman kay Lilith, posibleng ang mangyari iyon. Ngunit dahil ang imbitasyon ay nanggaling mismo sa Elven Queendom, wala silang karapatang tanggihan ito. Mariin niyang sinabi na pupunta siya at bibisitahin ang The Great Tower. Sa huli, sumang-ayon na rin ang kanyang maid at sinabing sasamahan siya nito. Simula pa raw noong sanggol si Lilith ay lagi na itong nasa tabi niya, kaya hindi nito ma-imagine na magkakahiwalay sila. Bukod pa roon, nag-aalala rin ito na baka kung ano ang gawin ni Lilith habang wala siya. Dahil dito, napasabi na lamang si Lilith na huwag na siyang tratuhin na parang bata dahil magpa-15 na rin siya ngayong taon. Ngunit ngumiti lamang ang maid at sinabing kahit ilang taon pa ang lumipas, mananatili pa rin siyang cute little princess nito. Wala nang nagawa si Lilith kundi matawa na lamang. Dumating na nga ang araw ng kanilang pag-alis at napakaraming tao ang nagtipon sa labas ng palasyo matapos kumalat ang balitang isang dragon mula sa The Great Tower ang susando sa kanila. Ilang sandali pa, may isang malaking dragon ngang bumaba mula sa kalangitan at mabilis na lumapag sa harapan ni Lilith. Makikitang sakay nito si May, dahilan upang mabigla ang magkapatid. Nagpakilala si May bilang sugo ng witch at nagpasalamat dahil tinanggap nila ang kanilang imbitasyon. Makikita naman ang excitement sa mukha ni Lilith habang sinasabi nitong isang karangalan para sa Human Kingdom ang mabigyan ng pagkakataong makabisita sa The Great Tower. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si May at agad niyang tinanong kung maaari na ba silang umalis papunta sa tore. Sasagot na sana si Lilith nang biglang sumingit ang kanyang kapatid at sinabing sasamahan niya ito sa pagpunta sa tower. Pinayagan naman iyon ni May, ngunit humingi muna siya ng maliit na request. Ayon kay May, may ilang batang babae sa tower na halos kaedad ni Yumi. Dahil bahagi ng observation visit ang kanilang pagpunta, makakatulong daw kung may kasama rin silang batang kasing edad ng mga ito. Dagdag pa ni May, sila na ang bahala sa lahat ng kakailanganing supplies at sasagutin na rin nila ang lahat ng gastusin. Para naman sa magkapatid, wala iyong problema kaya agad nilang tinawag si Yumi. Maya-maya, napatanong sila kung magkakasya ba silang lahat sa dragon. Ngunit kinausap lamang ni May ang dragon at sinabi rito na bumalik na lang muna ito mag-isa sa tower. Pagkatapos noon, humarap si May sa mga tao at sinabing dadalhin na niya agad ang grupo sa The Great Tower. Naglabas siya ng isang card at agad itong ginamit. Sa isang kisap mata, nabalot sila ng liwanag at nag-teleport diretso sa loob ng The Great Tower. Agad silang winelcome ni May pagdating nila roon. Makikita ang matinding pagkagulat sa mukha ng kapatid ni Lilith dahil hindi siya makapaniwalang teleportation magic mismo ang ginamit upang dalhin sila sa tower. Samantala, si Lilith naman ay halatang namamangha at lalong humanga sa napakalakas na kapangyarihan ng witch. Ipinaliwanag ni May na kasalukuyan silang nasa first floor ng The Great Tower at ang audience chamber ay matatagpuan pa sa third floor. Pagdating nila roon, inanyayahan sila ni May na pumasok na dahil hinihintay na raw sila ng witch. Ang mga knights at attendants na kasama ng magkapatid ay pinaghintay naman sa magkakahiwalay na silid. Nagtanong pa ang isa sa mga babae kung bakit kailangang paghiwalayin ng mga babae at lalaki. Kalmado namang sumagot si May na mas komportable ang mga tao kapag kasama nila ang kapareho nilang kasarian. Sinabihan din niya ang mga ito na mag-relax muna habang kinakausap ng witch ang kanilang mga bisita. Dahil dito, wala nang nagawa ang babae kundi sumunod. Pagpasok nila sa silid, agad silang namangha dahil ang kwarto ay parang para talaga sa isang maharlika. Bukod pa roon, wala rin silang naramdamang anumang kainahinala sa lugar kaya unti-unti na ring naging komportable ang lahat. Habang iniikot nila ang kanilang tingin sa paligid, bigla namang nagpakita si Light. Agad siyang tinanong ng isa sa mga babae kung sino siya at bakit siya naroon. Ngunit imbes na sumagot, malakas lamang na isinigaw ni Light ang pangalan ng kanyang kapatid na si Yumi. Nanlaki ang mga mata ni Yumi at agad itong napaluhan nang makita ang kanyang kuya na matagal na niyang hindi nakita. Sa sobrang saya at gulat, mabilis niyang niyakap si Light habang patuloy na umiiyak. Masayang-masaya si Light dahil nakita niyang nasa mabuting kalagayan ng kanyang kapatid. Malaking ginhawa yun para sa kanya matapos ang matagal nilang pagkakahiwalay. Halatang miss na miss din ng magkapatid ang isa't isa habang ang mga kasamahan ni Yumi ay hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Dahil dito, napatanong sila kay Yumi kung ano ba talaga ang nangyayari.
Ngunit bigla na lamang gumamit si Mei ng isang card at isa-isang nawala ng malay ang mga kasama ni Yumi. Dahil dito, agad na nag-alala si Yumi, ngunit mabilis siyang pinakalma ni Light at sinabing ayos lang ang lahat. Natutulog lamang daw ang mga ito. Dagdag pa niya, ang mga babaeng nakikita niya ngayon ay pawang mga kasamahan din niya. Humingi naman ng paumanhin si Light kay Mei dahil agad siyang nagpakita kay Yumi. Hindi na raw niya nahintay na patulugin muna ni Mei ang ibang tao sa silid. Naiintindihan naman iyon ni Mei at sinabi nitong natural lamang ang naging reaksyon ni Light. Pagkatapos noon, lumuhad si Mei sa harapan ni Yumi at magalang na nagpakilala. Ako po si Mei, isa sa mga nasasakupan ni Lord Light. Ang SUR Ever Seeking Maid Mei, level 9,999. Lalong natuliro si Yumi sa kanyang narinig at hindi maintindihan ang sitwasyon. Dahil dito, agad niyang tinanong ang kanyang kuya tungkol sa lahat ng nangyayari. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, napahinto siya habang nakatitig kay Light. Kahit sa malapitan, hindi pa rin nagbabago ang itsura nito mula nung umalis ito sa kanilang village. Ngumiti lamang si Light at sinabing napakarami nang nangyari simula nang umalis siya roon. Ngunit sa ngayon, nais muna niyang dalhin si Yumi sa isang lugar kung saan makakapag-usap sila ng maayos. Dali-daling tumanggi si Yumi at sinabing hindi siya maaaring basta umalis dahil isa siyang maid ng prinsesa. Kapag nawala siya nang walang paalam, siguradong mapapag-alitan siya ng kanyang mga supervisor. Ngunit sinabi ni Light na hindi na niya kailangang mag-alala tungkol doon. Iniabot niya kay Yumi ang isang card at sinabing banggitin lamang ang salitang release. Pagkasabi ni Yumi ng release, biglang lumitaw sa harapan nila ang isang taong eksaktong kamukha niya. Sa sobrang gulat, agad na napayakap si Yumi kay Light. Agad naman siyang pinakalma ni Light at sinabing hindi yun kaaway. Isa lamang daw itong duplicate na nilikha gamit ang magic item. Pagkatapos noon, nagsalita ang clone at nagpakilala bilang second Yumi na nilikha mula sa UR Shadow Double Card. Ang UR Shadow Double Card ay isang espesyal na card na lumilikha ng anino na eksaktong kamukha ng gumagamit nito. Nagagaya nito hindi lamang ang itsura at kasuotan ng target, kundi pati ang mga kilos, pananalita, at kakaibang ugali nito hanggang sa puntong halos imposibleng mapansin ang pagkakaiba. Bagamat hindi kasing lakas ng orihinal ang clone, kaya pa rin itong gamitin ang mga gift o kakayahan ng tunay na gumagamit. Ipinaliwanag din ni Light na kahit nasa labas siya ng abyss, nakakalikha pa rin siya ng mga card gamit ang kanyang unlimited gacha gift. Nagagawa niya yon dahil gumamit siya ng UR Shadow Double Card sa kanyang sarili. Ang kanyang duplicate ay kasalukuyang nasa dungeon core room ng Abyss at patuloy na gumagawa ng mas marami pang cards. Pagkatapos noon, sinabi ni Light kay Yumi na utusan ang kanyang clone na siya na muna ang bahala sa lahat. Agad namang yumuko ang clone at sinabing, paglilingkuran ko ang prinsesa ng Human Kingdom bilang si Yumi. Pagkatapos nito, kinausap naman ni Light si Mei at sinabing ipinagkakatiwala niya rito ang kanilang mga bisita. Makikita pa rin ang bahagyang pag-aalala sa mukha ni Yumi, kaya muli siyang pinakalma ni Light at sinabing walang masamang mangyayari sa kanila. Ang tanging gagawin lamang ni Mei ay burahin ang alaala nila tungkol kay Light at sa lahat ng nangyari sa silid na iyon. Matapos magpaliwanag, inaya na ni Light si Yumi na umalis at agad naman itong sumang-ayon. Ginamit ni Light ang kanyang teleportation magic at sa muling pagdilat ni Yumi, bumungad sa kanya ang napakaraming tauhan ni Light. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat habang ipinapakilala ni Light ang mga ito bilang kanyang mga kakampi. Lumapit agad sina Aoyuki at Nazuna kay Yumi. Agad silang ipinakilala ni Light at sinabi niyang mahalaga ang dalawang ito sa kanya, kaya gusto niyang batiin sila ni Yumi ng maayos. Mahiyain namang nagpakilala si Yumi bilang nakababatang kapatid ni Light. Ngunit bigla na lamang siyang niyakap ni Aoyuki habang tila kumikilos itong parang pusa. Hindi tuloy maiwasang mapansin ni Yumi na parang totoong pusa nga ang kilos nito. Samantala, ngumiti naman si Nazuna at sinabi, kung kapatid ka ni Lord Light, ibig sabihin ikaw na rin ang my lady ko. Kapag may problema ka, sabihin mo lang agad sa akin at huwag kang mahihiya. Nakangiting tumango si Yumi at tinawag pa si Nazuna na, ate. Pagkarinig ni Nazuna sa salitang iyon, tila huminto ang mundo nito sa sobrang saya. Maya-maya, nagsalita naman si Nemumo at sinabing siya naman ang susunod na magpapakilala. Ngunit agad siyang pinigilan ni Gold at sinabing kung isa-isa silang magpapakilala ngayon, siguradong mapapagod si Yumi. Mas mabuting mamaya na lamang kapag maluwag na ang oras. Agad naman iyong sinang-ayunan ng iba at nagpasya silang bigyan muna ng oras ang magkapatid. Humingi naman ng paumanhin si Light at sinabing ipakikilala niya ng maayos si Yumi sa kanilang lahat mamaya. Pagkatapos noon, tinanong niya si Yumi kung gusto ba nitong makita ang kanyang kwarto. Inutusan naman niya si Ice Hit na samahan si Yumi at ipakita rito ang daan.
Agad namang nagpakilala si Ice Hit bilang isang You Are Frozen Firestorm Grappler, level 7,777, dahilan upang mainggit ang iba dahil siya ang napiling sumama kay Yumi. Samantala, halatang nahihiya pa rin si Yumi sa tuwing tinatawag siyang Your Highness, kaya simpleng pasasalamat lamang ang naisagot niya. Napangiti naman si Light at sinabing masasanay din siya rito dahil nung una ay ganoon din ang naramdaman niya. Sa wakas, matapos ang matagal na panahon, muling nagtagpo ang magkapatid at ngayon, magkasama na silang muli. Samantala, sa guest room sa second floor ng The Great Tower, tinanong ng maid ni Lilith kung ano ang naging takbo ng kanilang meeting. Sumagot naman si Lilith na pinag-usapan nila kung paano tinatrato ng The Great Tower ang mga humans, pati na rin ang mga detalye at layunin ng kanilang doktrina ng ganap na kalayaan para sa sangkatauhan. Napag-usapan din nila ang posisyon ng tore at ang mga plano nito para sa hinaharap. Natatawa pa ngang sinabi ni Lilith na sa totoo lang, parang wala naman gaanong saysay ang naging pagpupulong. Dahil dito, na-curious ang kanyang maid at tinanong kung ano ba ang itsura ng witch ng The Great Tower. Ipinaliwanag ni Lilith na nakatago ang mukha nito sa ilalim ng hood, ngunit halata raw na napakatalino nito, malawak ang kaalaman, at napakapino kumilos. Higit sa lahat, para magkaroon ito ng mga long-distance teleportation items, mga dragon, at kayang magbigay ng ganoong karangyang tirahan, siguradong napakalakas at napakayaman nito. Sa isip ni Lilith, kinakailangan ng Human Kingdom ang kapangyarihan ng witch. Ngunit kasabay niyon, kailangan din niyang gumawa ng paraan para sa kanyang kapatid at sa kinabukasan ng kanilang kaharian. Pagkatapos noon, tinanong naman ni Lilith ang kanyang maid na si Nono kung kumusta sila habang wala siya at kung may nangyari bang kakaiba. Sumagot naman si Nono na wala naman daw, ngunit dahil sa sobrang dami ng nangyari sa araw na iyon ay hindi niya namalayang nakatulog na lamang siya sa sofa dahil sa pagod. Nagtaka si Lilith dahil hindi karaniwang nangyayari iyon kay Nono, kaya agad din niyang tinanong si Yumi kung may iba pa bang nangyari habang wala siya. Nakangiting sumagot ang clone ni Yumi na napakasarap daw ng matatamis na pagkain sa mesa, ngunit napakapait ng tsaa kaya nilagyan niya ito ng maraming asukal at gatas. Napatawa naman si Lilith sa kanyang sagot at dahil perpektong ginagaya ng clone ang ugali ni Yumi, walang sino man ang naghinalang isa lamang itong duplicate na nilikha gamit ang UR Shadow Double Card. Ngunit maya-maya ay naalala ni Lilith ang tsaa na natikman niya kanina. Tunay nga itong napakasarap kaya hindi niya maiwasang isipin kung saan kaya iyon nakuha ng witch. Agad naman siyang pinigilan ni Nono at sinabing huwag sana siyang bumili ng anumang mamahaling bagay. Tumango naman si Lilith at sinabi pa na kung magkakaroon man sila ng ganoong kalaking pera, mas mabuti pang gamitin iyon para bumili ng candies para sa mahihirap at mga batang nasa orphanage. Natuwa naman ang fake Yumi sa sinabi ni Lilith. Samantala, lalong napaisip si Lilith. Kailangan niyang gumawa ng paraan para sa kanyang kapatid at makuha ang suporta ng witch ng The Great Tower para sa Human Kingdom. Dahil dito, tinawag niya si Nono upang makapag-usap sila ng masinsinan at agad namang pinapunta ni Nono si Yumi sa kabilang silid. Pagsapit ng gabi, isang engranding hapunan ang inihanda ng The Great Tower para kina Lilith. Pagkahiga niya sa kama matapos ang hapunan, hindi maalis ang ngiti sa kanyang mukha dahil sa sobrang sarap ng mga pagkaing natikman niya. Ang ilan pa nga sa mga iyon ay ngayon lamang niya natikman sa buong buhay niya. Lalo na ang no-bake cheesecake na tila hindi nga niya napigilan ang sariling kumain ng marami nito. Ngunit habang nakahiga siya, bigla siyang napaisip. Siguro ba'y hindi sila nakikitang karapat-dapat ng witch para sa kooperasyong hinihingi nila? Sa mismong sandaling iyon, biglang may boses na nagsalita sa kanyang silid, dahilan upang mabigla siya. Parang maltong bigla na lamang lumitaw sa dilim ang witch ng The Great Tower. Sa pagkakataong iyon, ipinakita na rin ito ang kanyang mukha kay Lilith. Sinabi ng witch na naparoon siya upang ipakilala ang kanyang Panginoon. Ikinagulat iyon ni Lilith dahil hindi niya inaasahang ang makapangyarihang witch ng The Great Tower ay may pinaglilingkuran pa palang iba. Ipinaliwanag ng witch na nais siyang makita ni Lord Light. Gusto raw siyang makausap nito ng pribado at walang anumang opisyal na rekisito. Napatanong naman si Lilith kung ibig bang sabihin nito ay hindi kasama sa pagpupulong ang kanyang kapatid. Agad naman iyong kinumpirma ng witch. Dahil dito, napaisip si Lilith. Bakit siya lamang ang gustong makita ni Lord Light? Hindi rin niya maiwasang magduda kung baka balak siyang gawing hostage o kaya'y brainwash. Ngunit agad siyang pinakalma ng witch at sinabing wala silang balak na saktan siya. Sa katunayan, nais lamang magpasalamat ni Lord Light sa kanya. Ikinagulat iyon ni Lilith. Ipinaliwanag ng witch na ang batang babaeng ni-rescue niya noon na si Yumi ay ang nakababatang kapatid mismo ni Lord Light. Doon na rin sinabi ng witch na matagal nang hinahanap ni Light ang kanyang kapatid at kamakailan lamang nila nalaman na nasa ilalim pala ito ng pangangalaga ni Lilith.
Naalala naman ni Lilith na minsan nang nabanggit ni Yumi na mayroon siyang dalawang kapatid at kasama niya ang kanyang kuya noong tumakas sila mula sa nasirang village nila. Hindi pa rin makapaniwala si Lilith na ang Panginoon ng The Great Tower ay ang kapatid mismo ni Yumi. Dahil dito, napatanong siya sa witch. Alam niyang mahirap lamang ang pamilya ni Yumi, kaya paano nagkaroon ng ganoong kapangyarihan at kayamanan ng kanyang kuya? At paano nito napapasunod ang isang makapangyarihang witch tulad nito? Sa pagkakataong iyon, sinabi na ng witch ang tunay nilang dahilan. Sa simula pa lamang, si Yumi talaga ang kanilang pakay. Kaya nila inimbitahan ng Human Kingdom na bumisita sa The Great Tower ay upang makumpirma ni Light kung ang batang kasama ni Lilith ay ang kanyang nawawalang kapatid. Labis iyong ikinagulat ni Lilith. Humingi naman agad ng paumanhin ng witch dahil alam nitong isang malaking kabastusan ang kanilang ginawa. Nagpasalamat din ito dahil nakumpirma nilang si Yumi nga iyon at ang kasama nila ngayon ay isa na lamang clone ni Yumi. Mas lalo pang nabigla si Lilith. Muli namang humingi ng tawad ang witch dahil hindi nila nagawang ipaalam kay Lilith ang tungkol sa pagklon kay Yumi. Hindi makapaniwala si Lilith sa kanyang naririnig. Paano naging posible ang ganoong bagay? At gaano nakatagal nangyari yon? Wala naman siyang napansing kakaiba kay Yumi kanina. Sa kanyang isipan, hindi niya maiwasang isipin kung gaano ba talaga kalakas ang witch at ang mga tauhan nito. Ngunit kasabay niyon, may isa ring ideyang sumibol sa kanyang isip. Kung magagawa niyang gamitin ang kapangyarihan ng The Great Tower, baka mabago niya ang kinabukasan ng sangkatauhan. Muling nagsalita ang witch at sinabing ngayong alam na ni Lilith ang dahilan ng kanilang pagpunta, magiging malaking insulto kay Lord Light kung paghihintayin pa nila ito ng matagal. Agad namang humingi ng kaunting oras si Lilith dahil nakakahiya naman kung haharap siya sa kanilang Panginoon na nakapantulog lamang. Napansin niyo ng witch kaya sa isang pitik lamang ng kanyang daliri, biglang napalitan ng marangyang kasuotan ng damit ni Lilith na tila ba isang mahika. Pagkatapos noon, gumamit si Ellie ng teleportation card. Sa muling pagdilat ni Lilith, napatingin siya sa paligid. Sa kanyang harapan ay isang napakahabang daanan, at sa pinakadulo nito ay may isang batang human na nakaupo sa isang trono. Ngunit kahit bata pa ito, agad niyang naramdaman na hindi ito ordinaryong nilalang. Dahil sa matinding presensyang bumabalot sa lugar, hindi maiwasang manginig ni Lilith habang iniisip. Parang tinatanggihan ng isip ko ang presensya ng nilalang na iyon. Isang nilalang na higit pa sa halimaw. Ang mismong anyo ng kawalan ng pag-asa at sukdulang kapangyarihan. Sinabihan na ng witch si Lilith na lumapit na dahil naghihintay na ang kanilang Panginoon. Makikita nga ang takot sa mukha ni Lilith, ngunit kahit ganoon ay ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang paglalakad. Habang naglalakad siya sa napakahabang daanan, napapalibutan siya ng napakaraming halimaw at iba't ibang nilalang na hindi niya pa kailanman nakita sa buong buhay niya. Sa bawat hakbang niya ay lalong bumibigat ang pakiramdam niya at ramdam na ramdam niya ang matinding takot. Sa kanyang isipan, sigurado siyang kung magpapakita lamang siya ng kahit katiting na pambabastos sa mga nilalang na iyon, agad siyang papatayin ng mga ito ng walang pag-aalinlangan. Hindi rin niya maiwasang mag-alala. Kung sakaling magalit niya kahit isa lamang sa mga nilalang na nasa abis at magpasya itong umakyat sa ibabaw para sa lakayin ng Human Kingdom, siguradong mawawasak ang kanilang bansa sa isang iglap lamang. Nang sa wakas ay makarating siya sa tuktok ng daanan, napatanong siya sa kanyang sarili kung dapat ba siyang lumuhod. Bilang miyembro ng royal family, ang pagluhod sa harapan ng pinuno ng ibang bansa ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa diplomatikong relasyon ng kanilang kaharian. Ngunit sa mismong sandaling iyon, bigla siyang nakaramdam ng napakabigat at nakakatakot na aura mula sa lahat ng nilalang sa kailaliman ng abis. Parang may iisang tinig na sumisigaw sa kanyang isipan. Bakit hindi ka lumuluhod? Wala kang respeto. Dahil sa tindi ng pressure na iyon, napaisip na lamang si Lilith na papatayin talaga siya ng mga ito. Ngunit bigla namang nagsalita si Light. Mariin itong sinabi na hindi niya hahayaang tratuhin ng walang galang ang kanyang bisita. Sa isang iglap, nawala ang nakakatakot na murderous intent na bumabalot kay Lilith. Pagkatapos noon, lumapit si Light kay Lilith at agad na humingi ng paumanhin dahil ipinatawag niya ito sa kalaliman ng gabi. Nagpakilala rin siya bilang kapatid ni Yumi, at ayon daw sa mga kwento ni Yumi, si Lilith ang nagligtas sa buhay nito at nagbigay pa rito ng trabaho. Lubos iyong ikinatuwa ni Light kaya yumuko siya bilang pagpapakita ng respeto. At sa mismong sandaling yumuko si Light, lahat ng kanyang nasasakupan ay sabay-sabay ding yumuko. Nang makita iyon ni Lilith, dali-dali niyang sinabi na itaas na nila ang kanilang mga ulo. Muli namang ngumiti si Light at sinabing tunay siyang nagpapasalamat sa kabutihan ng prinsesa. Ngunit halos hindi makapagsalita si Lilith sa kanyang nasasaksihan. Bilang pasasalamat, naglabas si May ng isang malaking barrel na puno ng ginto, dahilan upang mapanganga si Lilith.
Bukod pa roon, bilang kabayaran sa potion na ginamit niya para iligtas si Yumi noon, magbibigay rin sila ng mga highest quality potions kasama ng gantimpalang salapi. Sa isip ni Lilith, isang low quality potion lamang ang ginamit niya noon kay Yumi. Kumpara roon, ang mga potion na nasa harapan niya ngayon ay mga top tier treasures. At higit sa lahat, hindi siya makapaniwalang ang isang barrel ng gold coin sa kanyang harapan ay mas malaki pa kaysa sa taonang budget ng buong Human Kingdom. Dahil dito, nagdesisyon siyang tanggihan ng gantimpala kahit isa siyang prinsesa. Ngunit sinabi ni Light na kunin pa rin niya ang mga potion para sa mga emergency. Tungkol naman sa salapi, sinabi ni Light na ituring na lamang iyon bilang personal fund ni Lilith. Dagdag pa nito, ipakikilala niya si Lilith sa isang merchant na may shop sa Human Kingdom at ang merchant na iyon ang hahawak sa barrel ng ginto para sa kanya. Kung sakaling kailanganin niya ng pondo, kailangan niya lamang itong puntahan. Nauutal namang nagpasalamat si Lilith. Ngunit para kay Light, tila hindi pa sapat ang lahat ng iyon. Dahil dito, tinanong niya si Lilith kung mayroon pa ba itong ibang kahilingan. Pagkatapos noon, ipinakita pa ni Light ang iba't ibang magic items at kagamitan na maaaring makatulong sa kanya. Lalong hindi makapaniwala si Lilith dahil ang mga bagay na iyon ay parang mga kayamanang makikita lamang sa fairy tales. Iminungkahi pa nga ni Light na kung nahihirapan siyang pumili, bakit hindi na lamang niya kunin ang lahat. Dahil dito, hindi napigilan ni Lilith na mapatanong kung gaano ba talaga kayaman si Light. Tunay ngang nagpapasalamat si Lilith sa lahat ng inaalok nito, ngunit hindi magic items ang kanyang tunay na nais. Sa halip, kung maaari sana ay bigyan siya ni Light ng kontrol kahit sa isa o dalawang halimaw mula sa abyss. Kung mangyayari yon, maaaring matapos na ang paghamak sa Human Kingdom. Hindi na nila kakailanganing ibenta ang sarili nilang mga mamamayan bilang alipin. Hindi na rin nila kailangang ibenta ang kanilang mga butil sa napakababang halaga upang mabuhay. Sa isang kahilingan lamang, maaaring maresolba ang napakaraming problema ng sangkatauhan. Ngunit kasabay niyon ay napaisip din si Lilith. Makabubuti ba talaga yon? Kung masyado silang aasa sa kapangyarihan ng The Great Tower, ano kaya ang magiging kapalit nito sa hinaharap? Totoong may dala itong pag-asa, isang pag-asang matagal nang hindi nakita ng sangkatauhan. Dahil dito, pinatatag ni Lilith ang kanyang loob at tumingin ng diretso kay Lord Light. Bilang prinsesa, ang pinakamahalagang tungkulin niya ay protektahan ang kinabukasan ng sangkatauhan. Kaya naman buong tapang niyang sinabi, para sa kinabukasan ng sangkatauhan, hinihiling ko ang inyong tulong. Nagkatitigan ng dalawa, at matapos ang ilang sandali, mahinahong sumagot si Light. Ang munting kapangyarihang kaya kong ialay ay ipagkakaloob ko sa iyo. Napakabilis ng naging sagot ni Light, ngunit para kay Lilith, sapat na iyon upang maintindihan na wala nang atrasan ang kanyang naging desisyon. Kinabukasan, dalawang uri ng tirahan ang napansin ni Lilith sa paligid ng The Great Tower, mga metal boxes at mga bahay na gawa sa kahoy. Ipinaliwanag naman ng witch na ang mga metal boxes na iyon ay tinatawag na prefabs at nagsisilbing pansamantalang tirahan ng mga tao. Ayon pa rito, tuloy-tuloy ang kanilang pagproseso ng kahoy at pagtatayo ng mga bahay. Kapag natapos ang mga ito, inililipat doon ang mga residente at inuuna nila ang mga pamilyang may mga anak. Napansin din ng kapatid ni Lilith ang napakaraming golems na nagtatrabaho sa paligid. Dahil dito, ipinaliwanag ng witch na ang mga golem ang humahawak sa mga trabahong nangangailangan ng matinding lakas habang ang mga humans naman ang gumagawa ng masiselang gawain tulad ng pagtatanim at pagdidilig. Hindi raw nila hinahayaang umasa lamang sa mga golem ang lahat ng gawain. Sa halip, bawat isa ay may sariling tungkulin. Nagustuhan naman ng kapatid ni Lilith ang ideyang iyon kaya agad niyang tinanong kung maaari silang makahiram ng ilang golem para sa Human Kingdom. Ngunit mahinahong tumanggi ang witch at sinabing wala siyang intensyong ilabas ang mga ito sa tower. Bahagyang nang hinayang ang lalaki dahil malaking tulong sana iyon para sa kanilang bansa. Gayunpaman, naintindihan din niya ang ibig sabihin ng witch. Kung ipapahiram nito ang mga golem sa Human Kingdom, ang mga human sa tower naman ang mahihirapan. Pagkatapos doon, sinabi ng witch na pupunta naman sila ngayon sa laylayan ng lugar. Samantala, sa itaas ng The Great Tower, tahimik na pinapanood ni Lilith ang kanyang kapatid at si Nono. Namamangha siya dahil hindi man lamang napansin ng dalawa na ang kasalukuyang kasama nila ay isa lamang fake Lilith na nilikha gamit ang UR Shadow Double Card. Napatanong tuloy si May kung kontento na ba siya sa resulta. Tumango naman si Lilith at sinabing hindi naman sa wala siyang tiwala sa card. Gusto lamang niyang makita kung mapapansin ba ng ibang tao na peke ang Lilith na kasama nila. Pagkatapos doon, sinabi ni May na dadalhin na niya siya sa 4th floor kung saan naghihintay si Light. Hindi makapaniwala si Lilith nang malamang gagamit pa si May ng teleportation card para lamang makarating sila sa 4th floor.
Dahil dito, lalo niyang naisip kung gaano talaga kaiba si Light at ang kanyang mga tauhan. Sa muli nilang pag-uusap, ikinwento ni Light ang nangyari sa kanya noon nang muntik na siyang mamatay sa abyss dahil sa kanyang potential bilang isang master. Ipinahayag din niya na nais niyang maghiganti laban sa lahat ng miyembro ng Concord of Tribes. Bukod pa roon, nais din niyang malaman ang katotohanan kung bakit winasak ang dati nilang village upang patayin siya. Labis itong ikinagulat ni Lilith dahil hindi niya inaasahang ganoon kalalim ang layunin ni Light. Pagkatapos noon, tinanong siya ni Light kung mayroon ba siyang nalalaman tungkol sa mga master at potential masters. Ngunit humingi ng paumanhin si Lilith dahil wala talaga siyang alam sa bagay na iyon kahit isa siyang prinsesa. Sa usaping international relations, hindi raw seryosong tinatrato ng ibang tribo ang Human Kingdom at maging ang royal family nila. Gayunpaman, sinabi niyang susubukan niyang tanungin ang kanyang ama at kapatid kapag nakabalik siya sa kastilyo. Ngunit agad iyong tinanggihan ni Light. Ayon sa kanya, maaaring magdulot ng hindi ka nais-nais na hinala ang pagtatanong ni Lilith tungkol sa mga master. Nangako naman ni Light na tutulungan niya si Lilith ngunit ayaw niyang madamay ang mga ordinaryong tao sa kanilang laban. At kung dumating man sa puntong malalagay sa panganib ang mga ito, agad siyang kikilos upang protektahan sila. Naiintindihan naman iyon ni Lilith at sinabing wala rin siyang intensyong agawin ang trono gamit ang dahas. Kapag gumamit siya ng puwersa upang maaga ang kapangyarihan, siguradong makikialam ang ibang tribo. Bukod pa roon, malamang ay hindi rin siya susuportahan ng sarili niyang mamamayan. Dagdag pa niya, hindi rin niya alam kung ilan ang mga espaya sa loob ng Royal Palace. Hanggat hindi niya natutukoy ang mga iyon, hindi niya ligtas na makukuha ang trono. Ipinaliwanag din ni Lilith na upang maging queen ng Human Kingdom, kinakailangan niyang makuha ang approval ng karamihan sa mga bansa sa International Summit na ginaganap kada 4 na taon sa Principality of the Nine. Mariin pa niyang sinabi na hindi man lamang pinapayagang pumili ng sariling pinuno ang Human Kingdom. Nakasanayan na raw na ipahayag sa summit kung sino ang susunod na ruler ng Human Kingdom, ngunit ang tunay na desisyon ay ginagawa sa pamamagitan ng majority vote ng 8 non-human nations. Dahil dito, napakamot na lamang ng ulo si Light. Gayunpaman, sinabi ni Lilith na balak niyang gamitin ang mismong sistemang iyon laban sa kanila. Sa halip na gumamit ng dahas, susundin niya ang opisyal na proseso upang mapatalsik ang kasalukuyang hari at siya mismo ang maupo sa trono. Sinangayunan naman iyon ni Light at sa tingin niya ay hindi naman magiging ganoon kahirap ang plano. Ayon naman kay Lilith, marami pa silang oras bago ang susunod na summit kaya hindi pa nila kailangang madaliin ang kanilang plano. Sa ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay matukoy ang mga espaya sa loob ng Royal Palace. Dahil dito, humingi siya ng tulong kay Light. Wala namang problema rito si Light, ngunit tinanong niya kung ano ang balak gawin ni Lilith sa mga spies kapag nahuli ang mga ito. Malamig namang sumagot si Lilith na hahanap siya ng dahilan upang mapaalis ang mga ito o kaya naman ay pugutan sila ng ulo. At kung kinakailangan niyang gumawa ng maruruming paraan para sa kinabukasan ng sangkatauhan, handa niya iyong gawin. Dahil sa matinding determinasyon ni Lilith, ginawa rin ni Light ang lahat upang suportahan siya. Ilang beses pa silang nagkita upang pag-usapan ang kinabukasan ng Human Kingdom. Kalaunan, natapos na rin ng grupo mula sa Human Kingdom ang kanilang observation sa The Great Tower at naghanda ng umuwi. Ipinaalam naman ni May na ang fake princess ang sasama sa grupo upang manatili muna ang totoong prinsesa kasama ni Light para sa kanilang mga pag-uusap. Medyo nasurpresa man si Light sa request na iyon, naiintindihan naman niyang kailangan nilang makisalamuha sa iba't ibang bansa upang malaman ang katotohanan. Ngunit sa ngayon, mas iniisip niya ang sinabi ni Yumi. Ayon sa kwento nito, nakarinig sila noon ng napakalakas na pagsabog sa gitna ng gabi. Nang lumabas sila ng bahay, puro sigawan na ang maririnig sa buong village. Mahigpit siyang hinawakan noon ng kanilang kuya na si Els habang nagpapatuloy ang mga pagsabog. Pagkatapos nito, binuhat siya ni Els at tumakbo sila, ngunit nahulog sila sa ilog. Ang sumunod na alaala ni Yumi ay ang pagligtas sa kanya ni Lilith. Dahil dito, nagtataka si Light. Nailigtas si Yumi sa capital, ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring bakas ni Els. Napapatanong tuloy siya kung inanad ba ito ng agos ng ilog. Napakarami pa ring tanong na hindi niya masagot. At dahil 7 taong gulang pa lamang si Yumi nang mangyari ang trahedya at 3 taon na ang nakakaraan, naniniwala si Light na baka mayroon pa itong nakalimutang detalye. Sa kabila nito, masaya pa rin siya dahil ligtas at maayos ang kalagayan ni Yumi ngayon. At higit sa lahat, nagkaroon siya ng pag-asa na baka buhay pa ang kanyang kuya. Upang makakuha pa ng impormasyon, inutusan niya si Ellie na basahin ang alaala ni Yumi. Ngunit nakiusap siya rito na gawin iyon ng maingat dahil ayaw niyang masaktan ang kanyang kapatid. Agad namang tiniyak ni Ellie na hindi niya kailanman sasaktan ang kapatid ni Light.
Ipinaliwanag pa ni Ellie na ang Forbidden Art of Reading Memories ay parang pagbabasa lamang ng isang libro. Karaniwan, marahas niyang binubuklat ang libro upang pahirapan ang kanyang target, pinipilipit ang likod nito at pinupunit pa ang ilang pahina para mapabilis ang proseso. Ngunit kay Yumi, iba ang gagawin niya. Tratuhin niya raw ito na parang isang napakahalagang sulatin at maingat niyang babaliktarin ang bawat pahina. Gagamit din siya ng isang card upang makatulog ng mahimbing si Yumi habang isinasagawa ang proseso. Bagamat mas matagal ito, tiniyak niyang hindi masasaktan si Yumi kahit kaunti. Para naman kay Light, wala siyang pakialam gaano man katagal ang proseso basta hindi magdurusa ang kanyang kapatid. Ngumiti naman si Ellie at sinabing gagawin niya ang kanyang makakaya. Makalipas ang isang linggo, agad na ipinatawag ni Ellie si Light. Makikita ang matinding pagkagulat sa mukha ni Light nang sabihin ni Ellie na isang human na may mahigit level 9,000 ang sumira sa kanilang village. Iyon mismo ang nakita niya sa alaala ni Yumi. Noong gabing tumatakas sina Yumi at Els, may isang nilalang na lumulutang sa kalangitan sa pinakadulo ng kanyang alaala. Batay sa pisikal nitong anyo, sigurado si Ellie na isa itong human. Dahil dito, agad na natanong ni Light kung paano niya nasabing nasa level 9,000 ang nilalang. Medyo mahirap man daw ipaliwanag, ngunit ayon kay Ellie, tinantya niya ang lakas nito gamit ang pananaw mismo ni Yumi. Mula sa kilos nito at sa natitirang magic power na bumabalot sa paligid, napag-alaman niyang lampas level 9,000 ang kapangyarihan nito. Bagamat haka-haka pa lamang yon, kung totoo nga, napakaraming bagong tanong ang lilito. Paano nagkaroon ng ganoong kataas na level ang isang human? Bakit winasak ng isang human ang village ng kapwa niya humans? Isa ba itong master? At kung master nga ito, bakit nito kailangang patayin ang buong village? May kinalaman ba yon kay Light dahil isa siyang potential master? At kung ganoon, ibig bang sabihin ay kalaban din nila ang mismong mga master? Isa pang palaisipan para kay Light ay kung paano nakatakas sina Yumi at Els kung totoong gusto ng attacker na ubusin ang lahat. Kung nais talaga nitong walang matirang buhay, hindi sana ito nag-iwan ng survivors. Dahil sa dami ng tanong, lalong naguluhan ang isip ni Light. Humingi naman ng paumanhin si Ellie dahil wala na siyang ibang impormasyon. Ngunit sinabi ni Light na hindi nito kasalanan iyon at nagpapasalamat pa rin siya sa impormasyong natuklasan nito. Sa wakas, mayroon na silang unang clue tungkol sa taong pumatay sa kanyang mga magulang at sumira sa kanilang village. Bagamat balak pa rin niyang maghiganti laban sa Concord of Tribes, ipinangako rin niyang ipaghihiganti niya ang kanyang pamilya at ang lahat ng namatay sa kanilang village. Dahil dito, nagsalita si May at iminungkahing ang susunod nilang target ay ang Dwarven Kingdom. Batay kasi sa mga bagong impormasyon, kailangan pa nilang makakuha ng mas detalyadong kaalaman tungkol sa mga master. Naalala rin nila na noong basahin nila ang alaala ng Elf Queen, nabanggit ang posibilidad na may iba pang mapanganib na nilalang bukod sa mga master. Posibleng isa sa mga ito ang sumira sa village ni Light. Sinangayunan naman iyon ni Light. Ipinaliwanag pa niya na 5 lamang na tribo ang may alam tungkol sa mga nilalang na iyon, ang Dark Elves, Oni Folk, Dwarves, Demonkin, at Dragonauts. Maaari na nilang alisin sa listahan ng Dark Elves dahil mayroon ng plano si Ellie upang makausap ang kanilang leaders. Sa 4 na natitira, kakaiba ang dwarves. Ayon sa impormasyong nakuha nila mula sa kanilang pakikipag-usap kay Lilith, ang mga dwarves ay may walang katapusang uhaw sa kaalaman. Kung matutugunan nila ang kagustuhang iyon, malaki ang posibilidad na kusa silang sumama kay Light nang hindi kinakailangang makipaglaban. Dahil dito, iminungkahi ni May na makipag-ugnayan sila sa Dwarven Kingdom, targetin ng dating miyembro ng Concord of Tribes na sina Ano para sa kanilang paghihiganti, at kasabay nito ay makakuha rin ng impormasyon. Napaisip naman si Light. Kung mapapanig nila ang Dwarven Kingdom, hindi lamang sila makakakuha ng impormasyon ng walang digmaan, maaari pa nilang kontrolin ang buong kaharian o tuluyang maging kakampi ang mga ito. At higit sa lahat, magagawa nila ang anumang nais nila kay Naano. Unti-unting ngumiti si Light habang iniisip yon. Tila lalo siyang naeengganyo sa ideyang pagtataksilan mismo ng Dwarven Kingdom si Naano. Kapag dumating ang araw na iwan siya ng sarili niyang bansa, gusto mismo ni Light na makita kung ano ang magiging itsura nito. Dahil desidido na si Light na pumunta sa Dwarven Kingdom, inutusan niya si Ellie na bantayan muna si Yumi habang wala sila. Kasabay nito, tinanong din ni Light kung paano nila makukuha ang pabor ng Dark Elves. Ngumiti naman si Ellie at sinabi na gagamitin nila ang mga nabihag nilang adventurers, ang party ni Yudo. Ayon kay Ellie, ang grupo ni Yudo ay nagsisilbing spies na nangangalap ng impormasyon mula sa iba't ibang bansa at ipinapasa ito sa Dark Elves. Dahil dito, maaari nila itong gamitin laban sa kanila. Nagustuhan naman ni Light ang plano at sinabi niyang umaasa siyang magiging maayos ang lahat. Samantala, sa teritoryo ng Dark Elves, may 4 na makapangyarihang clans na namumuno sa kanilang estado.
Ang leader ng Eastern Clan ay si Gigi's, ang Northern Clan ay si Dean, ang Western Clan ay si Maiden, at ang Southern Clan naman ay si Tico. Kapag may seryosong usapin, nagsasagawa sila ng konseho upang pag-usapan ng solusyon sa problema. Sa pagkakataong iyon, ipinakita ni Gigi's sa tatlo ang isang liham. Nakasulat doon na nais makipagkita ng witch ng The Great Tower sa kanila. Ayon pa sa sulat, mayroon daw ebidensya ang witch tungkol sa grupo ni Yudo at sa paniniktik nila sa iba't ibang bansa. May kalakip din yung mga mungkahing hakbang tungkol sa sitwasyon, ngunit para kay Gigi's, malinaw na isa itong pagbabanta. Napatanong naman si Dean dahil ang alam niya ay namatay na ang grupo ni Yudo sa dungeon. Dahil dito, naisip niya kung posibleng nagtaksil si Yudo at kumampi sa witch. Ngunit agad yung tinanggihan ni Gigi's. Ayon sa kanya, hindi kailanman pagtataksila ni Yudo ang Dark Elves. Bukod pa roon, imposible ring tanggapin siya ng witch dahil ang ginagawa nitong pagpapahirap at pag-aalipin sa mga humans ay direktang salungat sa ideolohiya ng The Great Tower. Kung ganoon, paano nalaman ng witch ang tungkol dito? Iyon mismo ang palaisipang bumabagabag sa kanila. Mariing sinabi ni Gigi's na kapag nalaman ito ng ibang bansa, siguradong matatapos ang impluensya ng Dark Elves. Ngunit kampante si Dean. Kahit raw maisa publiko ang impormasyon, wala namang sapat na ebidensya ang witch upang paniwalaan sila ng ibang bansa. Hindi naman sumang-ayon si Maiden. Ayon sa kanya, kahit walang ebidensya, sapat na ang pagdududa upang mawalan sila ng kredibilidad sa mata ng iba. Dagdag pa nito, malinaw na nais silang kausapin ng personal ng witch upang gamitin ang sitwasyon bilang paraan ng pagbablackmail. Mariin namang sinabi ni Tico na sila ang Dark Elves at hindi nila kailanman susundin ang utos ng isang human. Dahil dito, pinaalala ni Gigi's na ang witch ay may halos 100 dragons at halos nasakop na nito ang Elven Queendom, isang bagay na kahit sila ay hindi kayang gawin. Ngunit iba raw ang pagharap sa isang walang laban na babae. At kung nasa panig nila ang kadiliman, kaya nila itong gawin. Papatayin nila ang witch bago pa ito makapagsalita. Ang mga patay ay hindi na nakakapagsumbong. Sinang-ayunan ng 4 ang planong iyon at idineklara ni Gigi's na tapos na ang konseho. Ang tinatawag nilang Darkness ay isang lihim na militanteng grupo na sumusunod lamang sa pinakamataas na pinuno ng Dark Elves. Noong nabigo silang talunin ng kapitan ng Elven Queendom na si Hardy, labis silang nagalit at doon nagsimula ang pagbuo ng Darkness. Palihim na nagpa siya noon ng konseho na magsanay ng mga elite adventurers para sa espesyal na combat operations. Naglaan sila ng napakalaking halaga ng pera, oras, at kaalaman upang palakasin ang mga ito. Pagdating sa kakayahan sa labanan, lahat ng miyembro ng Darkness ay mga adventurers na hindi bababa sa rank A, at ang kanilang mga kakayahan ay maituturing na pambihira. Nagsimula ng kumilos ang mga ito. Wala silang tunay na pangalan, mga numero lamang. Si number 4, si number 3, si number 2, at higit sa lahat, ang pinakamalakas sa kanila. Noong unang panahon, nakatagpo ang Dark Elves ng isang napakalakas na artifact sa kanilang kapuluan. May kakayahan itong lumikha ng halos walang katapusang mana sa ilalim ng ilang partikular na kondisyon. Ngunit sa loob ng mahabang panahon, hindi sila makahanap ng perpektong may-ari nito dahil agad namamatay ang bawat nagtatangkang gamitin ito. Matapos ang napakaraming bangkay, sa wakas ay natagpuan nila ang tamang owner. At ang tawag nila rito ay The First. Halos wala raw itong kahinaan at tunay na napakalakas. Bukod pa roon, ang buong katawan nito ay nilagyan ng napakaraming magical weapons na nilikha mismo ng Dark Elves. At dahil sa artifact na nagbibigay ng walang hanggang mana, nagagawa nitong gamitin ang lahat ng sandatang iyon ng sabay-sabay. Maging ang iba pang miyembro ng Darkness ay gumagamit din ng mga magical weapons, ngunit wala silang pangalan. Numero lamang. At ang numerong iyon ang nagsisilbing sukatan ng kanilang lakas sa loob ng Darkness. Pagkatapos noon, nagsalita ang lalaking nakahod. Ipinaalam nito na maya-maya lamang ay darating na ang witch upang makipagkita sa mga elders. At ang kanilang misyon ay simple lamang. Patayin ang witch. Napatanong naman si number 4 kung bakit kailangan pang 4 silang ipadala para sa isang target lamang. Ngunit sinabi ng hooded man na nais ng mga elders na siguradong magtagumpay ang misyon kaya sila nagpadala ng ganoong karaming tao. Napabuntong hininga na lamang si number 2 at sinabing wala naman silang magagawa dahil utos iyon ng kanilang superiors. Dagdag pa ng hooded man, ang meeting ay magaganap sa Fortress Conference Room. Ang ilan sa kanila ay magtatago sa isang secret room habang naghihintay ng tamang pagkakataon. At hindi lamang ang witch ang kailangang mamatay. Pati ang 2 maid na kasama nito. Kailangan nilang matapos ang misyon kahit pa ikamatay nila ito. Habang naghihintay naman ang 4 na elders, ipinagbigay alam sa kanila na dumating na ang witch ng The Great Tower kasama ang 2 maid nito.
Ayon sa plano, dadalhin muna sa ibang kwarto ang dalawang maid habang makikipag-usap naman ang witch sa mga elders. At kung sakaling hindi mapatay ni na the first at number 3 ang witch, agad nakikilos sina number 2 at number 4 bilang backup. Kampante si Gigi's na sapat na iyon upang masigurong magtatagumpay sila. Makalipas ang ilang sandali, dumating na si Ellie kasama ang kanyang dalawang maid. Agad namang pinapante sa ibang silid ang dalawa nitong kasama habang ang witch ay magalang na bumati sa apat na elders. Ngunit halatang naiinis si Gigi's dahil hindi man lamang ipinapakita ng witch ang kanyang mukha o tunay na pangalan. Napangiti naman si Dean at sinabi na marahil ay sobrang pangit nito kaya ayaw nitong ipakita ang mukha nito dahil ang mga humans naman daw ay tunay na pangit. Sinangayunan naman iyon ni Maiden habang sinabi rin ni Tico na marahil ay iyon talaga ang kapalaran ng mga humans. Tahimik lamang na pinakinggan ni Ellie ang kanilang mga pang-iinsulto. At nang matapos sila, mahinahon siyang nagsalita. Tapos na ba kayo? Napatingin naman ang apat sa kanya. Pagkatapos noon, nagtanong si Ellie kung maaari na ba siyang magtanong. May isang bagay daw kasi na matagal nang bumabagabag sa kanyang isipan. Nang tanungin siya ni Gigi's kung ano yon, kalmado namang sumagot si Ellie. Kung nasa negosasyon tayo, bakit ninyo ako sinubukang patayin? Sa isang iglap, nanahimik ang buong conference room. Ayon kay Ellie, sa mismong pagpasok pa lamang niya sa silid ay sinubukan na siyang paslangin. At dahil doon, napilitan siyang pugutan ng ulo ang mga umatake sa kanya. Pagkatapos sabihin yon, malamig niyang tinanong ang apat. Kayo ba ang nag-utos sa kanila? Hindi makapaniwala ang apat na clan leaders sa kanilang nasasaksihan. Ang Darkness, ang grupong buong tiwala nilang papatay sa witch, ay ngayon nakahandusay na sa kanilang harapan bilang mga bangkay. Hindi maintindihan ni Gigi's kung paano nangyari iyon. Saan napatay ang mga ito? At paano sila natalo ng witch? Kalmado namang sumagot si Ellie. Ayon sa kanya, bago pa man siya dumating sa fortress ay matagal na niyang mino-monitor ang buong lugar. Naglagay pa siya ng mga magic trap sa mga lokasyong inaasahan niyang pagtataguan ng mga assassins. Gayunpaman, inamin din niyang hindi niya inaasahang ganoon kahusay kumilos ang mga miyembro ng Darkness. Katulad umano ng kastilyo sa Elven Queendom, napakahina rin ang anti-magic defense ng fortress ng Dark Elves. Sa una ay naghinala pa si Ellie na sinasadya lamang nilang magmukhang mahina upang malinlang siya. Ngunit mukhang hindi iyon ang kaso. Dahil dito, diretsahan niyang tinanong ang apat. Iniisip ba ninyo na mas mahina ako kaysa sa aking mga dragons? At madali ninyo lamang akong mapapatay? Bahagyang ngumiti si Ellie bago muling nagsalita. Kung ganoon, malaking pagkakamali ang ginawa ninyo. Ayon kay Ellie, ang mga dragons ay transportation lamang para sa kanya. Kasunod nito, biglang kumalat sa buong silid ang isang napakadilim at nakakatakot na aura. Sa isang iglap, nanigas ang apat na clan leaders. Ramdam nila ang pressure na tila unti-unting dudurog sa kanilang katawan. Dahil dito, natataranta at nauutal na sinabi ni Gigi's na hindi niya kilala ang mga umatake. Sa tingin niya raw, may ilang subordinate na kumilos nang hindi nagpapalam sa kanila. Mariin pa niyang sinabi na hindi nila kailanman balak paslangin ang witch ng The Great Tower. Agad namang sumang-ayon sina Dean, Maiden, at Tico, bawat isa ay may kanya-kanyang palusot. Kahit halatang pawis na pawis at kinakabahan, pilit pa rin nilang pinatatapang ang kanilang mga mukha habang hinihiling sa witch na paniwalaan sila. Dahil dito, natawa na lamang si Ellie. Nahihiya pa nitong sinabi na mali pala ang kanyang naging akala. Nang maramdaman ni Gigi's na tila humupa na ang tensyon, agad niyang sinabi na naghanda sila ng welcome banquet para sa witch sa kabilang silid at inanyayahan niya itong sumama. Ngumiti naman si Ellie at sinabing natutuwa siya sa effort nila. Ngunit bago raw yon, may isa muna siyang gustong kumpirmahin. Nagtaka naman si Gigi's at tinanong kung ano yon. Kalmadong sumagot si Ellie. Gusto lamang niyang kumpirmahin kung totoo ngang wala silang kinalaman sa tangkang pagpaslang sa kanya. At upang masiguro yon, babasahin niya ang kanilang mga alaala. Sa isang iglap, nanlamig ang apat. Biglang bumuhos ang malamig na pawis sa kanilang mga katawan. Mas lalo pa silang natakot nang sabihin ni Ellie na kung nagsisinungaling sila, dapat ay ihanda na nila ang kanilang sarili na ialay ang kanilang mga buhay. Tuluyan ng nayanig ang apat na clan leaders. At bago pa sila makapag-react, ginamit na ni Ellie ang spell na Dorn Vessel. Mula sa sahig ay sumulpot ang napakaraming matutulis na thorn spikes na agad bumihag sa kanilang mga katawan. Napuno ng sigawan ng conference room habang ramdam nila ang matinding sakit. Ngunit kasunod nito ay ginamit ni Ellie ang spell na Silence Matherm sa isang iglap, hindi na maririnig sa labas ang kanilang mga sigaw. Ngayon, maaari silang sumigaw hanggat mapagod ang kanilang mga puso. Tinangkapang tumakas ng isa sa kanila at tila naghahanda itong gumamit ng spell. Ngunit agad itong napansin ni Ellie. Sa isang mabilis na galaw, binali niya ang braso nito.
Malamig niyang sinabi na walang saysay ang level ng kanilang magic attacks laban sa kanya. At kung ayaw nilang mas masaktan pa, mas mabuti raw na tumigil na sila sa paglaban dahil wala rin naman itong magiging epekto. Pagkatapos noon, sinimulan na ni Ellie ang pagbabasa ng kanilang mga alaala. Walang tigil sa pagluha ng dugo ang mga kasamahan ni Gigi's habang pinagmamasdan nila ang nangyayari. At doon nagsimula ang madugo at brutal na memory reading ni Ellie. Matapos basahin ang kanilang mga alaala, nalaman ni Ellie ang lahat ng kanilang kasalanan mula sa tangkang pagpaslang sa kanya hanggang sa mga krimeng ginawa nila laban sa mga humans. Bilang kaparusahan, pinatay niya ang 4 na clan leaders. Pagkatapos ng insidenteng yon, ang Dark Elf Islands ay napunta sa pamumuno ng mga bagong leader na may mas balanseng pananaw. Nagpasalamat naman si Light kay Ellie para sa mahusay nitong ginawa. Ayon sa impormasyong nakuha ni Ellie, may lumang tala sa Onifolk Archipelago tungkol sa isang human na nagpakita noon ng pambihirang lakas. At para kay Light, malaki ang posibilidad na isa itong master. Sinangayunan naman iyon ni Ellie. Batay rin kasi sa mga impormasyong nakuha nila mula sa mga elves, pareho ang direksyon ng mga detalye. Napaisip tuloy si Light. Ang Onifolk Archipelago ay isang bansang kapuluan sa Western Sea na tinitirhan ng mga Onifolk. Isa rin ito sa mga lugar na target ni Light para sa kanyang paghihiganti dahil doon kasalukuyang naninirahan si Obero. Kung pupunta sila roon, maaari niyang sabay na ipagpatuloy ang kanyang paghihiganti at maghanap ng impormasyon tungkol sa Master. Maganda sana ang plano, ngunit nasimulan na nila ang preparasyon para makipag-ugnayan sa Dwarven Kingdom at maghiganti laban kay Naano. Dahil dito, napatanong si Ellie kung paano sila magpapatuloy. Sandaling nag-isip si Light bago sumagot. Kung babaguhin nila ang plano ngayon, maaari lamang itong magdulot ng problema. Bagamat interesado siya sa impormasyon tungkol sa Master sa Onifolk Archipelago, posible ring may impormasyon ng Dwarven Kingdom tungkol sa mga Master at sa iba pang mapanganib na nilalang. Totoong sapat ang kanilang kapangyarihan upang sabay na sakupin ang dalawang bansa. Ngunit hindi naman nila kailangang pilitin ang kanilang sarili. Sa huli, nagdesisyon si Light na sundin muna nila ang orihinal nilang plano at i-prioritize ang Dwarven Kingdom. Para naman sa Onifolk Archipelago, inutusan niya si Ellie na magpatuloy sa pangangalap ng impormasyon tungkol dito. Agad naman iyong sinunod ni Ellie. Samantala, hindi na makapaghintay si Light para sa kanyang paghihiganti laban kay Naano. Wala ni katiting na ideya si Naano na buhay pa si Light at kasalukuyan na itong papunta upang singilin siya. Hindi mapigilan ni Light na mapaisip kung anong klaseng ekspresyon ang ipapakita ni Naano sa oras na muli silang magkita. At higit sa lahat, hindi na siya makapaghintay na makita itong bumaluktot sa matinding sakit. At dito nagtatapos ang Human Kingdom arc. Kung nagustuhan ninyo ang arc na ito at nabitin kayo sa mga kaganapan, huwag kalimutang mag-like, comment, at subscribe para mas ganahan pa akong gumawa ng mga susunod na manga chapters at recaps. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood at walang sawang suporta. Lubos ko itong na-appreciate. Arigato gozaimasu.